than this. Okay, start broadcast. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na po. Ngayon ko lang po uli nabuksan ang ating slide. Pero alam ko po na meron pa ako may impart sa inyo. Kasi ilang beses ko na rin po talagang ginagamit tong slide na to. So, ayan. Oops. Ayan ang kay Mentor Mark tomorrow presenting. Okay. So, umpisa lang po ako. Okay. Okay, play. Ayan. Ayan, so without further ado, mag-start na po ako. Ayan. 80% mindset and 20% skills. Ano po ba itong ibig sabihin nito? Usually po, pagdating po sa pagnenegosyo, 80% mindset, 20% skills. Pagdating po sa pakikipag-usap sa tao, pagdating po sa pagpo-prospect sa tao, pagdating po sa pag-invite sa tao, pagdating po sa pagpe-present sa tao, pagdating sa pagko-closing sa mga tao, at the same time yung pagpa-follow up sa tao. Ano po yung binabanggit ko? Ito po yung IM5. Ito po is 80% mindset and 20% skills. Ano po ibig sabihin nun? Kasi usually, kapag ka ang isang bagay na gusto mong gawin, at ang mindset mo nakaset na, tapos ko na to, kaya ko tong gawin, kaya ko tong mangyari, ang skills po susunod doon sa iyo. Ang skills, makukuha mo yung skills. Kasi bakit? Kung ang mindset mo is makukuha ko yung pangarap ko na magkaroon ng kotse, gusto kong magkaroon ng bahay, nakaset na yon, yung skills susunod na doon. Kasi bakit? Aalamin mo kung paano gagawin yung negosyo, aalamin mo kung paano ka mag-i-invite, aalamin mo kung paano ka magpo-prospect. 80% is yung mindset mo. So 20% skills. So may 5 phases of doing the business. The excitement, na-excite ka, so excited ka. Patuloy mong gagawin. Dito, nakita mo, katulad ng IM Worldwide, nagkaroon ka ng excitement. So, yan yung unang phase ng tao kapag nagkaroon siya ng katulad yan, ang IM Worldwide. So, ang tao magiging excited kasi maganda yung negosyo natin. Darating ang disappointment. Bakit may disappointment? Kasi minsan, yung gusto mong i-invite, ang nangyayari, yung gusto mong i-prospect, ang nangyayari, puro, ang tawag doon, yung nare-reject ka. So, nadi-disappoint ka. So, nagkakaroon na kung saan hindi nagtutuloy-tuloy yung excitement mo. Stage 3, critical point of quitting. So, pag hindi mo na-invite yung taong gusto mong invite, yung pinoprospect mo, hindi mo napapasok dito sa negosyo. Dumadating ka doon sa point ng critical, sa point ng quitting. So most of the time, ang nangyayari, kaya alam nyo ba ang mga nagbi-business, sandali ha, medyo, ayan. Okay. Bakit maraming tao daming nagbi-business na bumabagsak agad? Kasi pag dumating sila sa disappointment, dumadating ka agad sila sa point of quitting. Kasi bakit? Hindi sila sanay na nare-reject. Kaya dumadating sila sa phases na to. Pero sometimes, dahil yung iba naman, ilan sa mga tao na gusto mag-business, ilan sa mga tao na gustong umunlad sa buhay, talagang gagawin nila kung ano yung kailangan nilang gawin. At dadating yung time, magkakaroon sila ng growth. Hindi ako naging handa. Sandali. Ayun. I need my water. And then, anong susunod doon? Financial freedom. Kasi, kapag yung pangarap mo, itinuloy-tuloy mo, hindi ka naghinto, hindi ka nag-quit, nag-aral ka, lumaki ka, umunlad yung negosyo mo, darating ka doon sa time ng financial freedom. Ngayon,
ano yung kailangan nating gawin? Ito yung tinatawag na IM5. Ang IM5 po is hinati po sa dalawa. So bali, ang i-discuss ko lang po ngayon sa inyo is prospecting and inviting. Ang pangatlo po is, ipakita ko na rin pala. Sandali. Wala pa pala. Okay. So ang IM5 po is prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. So 5 po yung ingredients na dapat gawin natin araw-araw. Ito po yung kailangan gagawin natin kasi bakit po natin gagawin ito? Kasi dito po yung buhay ng ating business. Nandito po tawag dito, nandito yung kumbaga sa naghuhukay ng naghahanap ng mga perlas sa maraming ano na yon, yung clams na pinagkukuhanan ng perlas. May 1,000 o tawag dito, sa 1,000 clams, ilan doon ang tawag doon, may perlas. So kailangan mong lahatin yun na hanapin. So paano mo gagawin yon? Kailangan mo silang i-prospect. So hindi lahat mag-a-avail, hindi lahat magme-member, hindi lahat makikinig sa iyo, i-reject ka. At sa mga tao naman tatanggap doon sa pagpo-prospect mo, yung mai-invite mo, so ilan dyan sa mai-invite mo, mapapresentan mo. Kaya lang sa lahat ng mapapresentan mo, i-reject ka pa rin. Pero darating yung time na after ng presentation mo, yung closing. Dito dadating naman yung punto na closing naman ang kailangan gawin mo para at least makuha mo kaagad yung ating mga prospect. At the same time, yung follow-up. So, kay Mentor Mark po yon tomorrow. Identify potential clients. Tama po si Mentor Grace Lastima. So, proper mindset. Start to begin, don't overthink. Ibig sabihin, wag mong iisipin ng isang tao, katulad ng sinasabi natin, kailangan quantity. Wag mo munang anuhin yung quality kasi dito sa pag-start mo, kailangan wag mong pag-iisipan na hindi papasok ito kasi walang pera, hindi papasok ito kasi may ibang negosyo. Kailangan nagawa ka ng listahan, ilagay mo lahat yung mga kaibigan mo, lahat ng wala kang i-discriminate, wala kang aalisin, wala kang i-judge. Ilagay mo lahat doon. So don't overthink kung ano ang pwedeng desisyon ng taong yon. And be confident. Proper mindset, be confident. And urgency. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo kailangan now na. Hindi na po pwede yung bukas ko na lang gagawin kasi tinatamad ako. Hindi, sa 1 linggo kasi tinatamad ako. Pero kailangan now na. You need the proper mindset. And repeat and never stop. Tuloy-tuloy lang po natin gagawin. Ito na po yung sinasabi kong IM5. First is prospecting. Ibig sabihin, ipo-prospect mo lahat ng kaibigan mo, lahat ng kakilala mo, lahat ng kaibigan mo sa Facebook. Wala kang i-discriminate. Kung magawa mo na 200, well and good. Kaya nga kailangan natin ng notebook dito. Ilista mo lahat ng prospect mo. Again, excuse me. No discrimination. Just put the name. Pero meron tayong technique, lalo kung bago ka. Hanap ka ng tao na tingin mo is kayang mag-avail ng package para at least kung ano man yung binitawan mong package, kung gold man yan pataas, makahanap tayo ng 4 na tao na mag-a-avail ng package, the same package with you, at least mabawi mo na kaagad yung binitawan mo na investment kay IM Worldwide. Okay? So, pakitype 2 nga po kung agree kayo doon na kailangan sa pagpo-prospect mo, huwag i-judge. At the same time, hanap kagad tayo ng 4 na tao na po pwedeng kumuha ng the same package na meron tayo. Kung gold ka, hanap ka ng 4 na tao. Kung platinum ka, hanap ka ng 4 na tao. Kung jade ka, hanap ka ng 4 na tao para
tawag dito, yung return of investment is madali. Ang kakausap naman is ang ating mga mentors. Next, inviting. Ito nga yung sinasabi natin. After prospecting, invite natin sila. And then presenting, closing, and follow-up. Okay, let's go to prospecting. The number one item o number one work na kailangan natin gawin sa IM5. You need a prospect list. You need listahan. You need lahat ng kaibigan mo sa isang papel. Kasi bakit? Hindi po pwede na ito yung kakausapin ko sa Friday, tapos hindi mo siya nakasulat, so mawawala sa isip mo. So kailangan ilista mo lahat. So doon po ilalagay yung lahat ng pwede nating ma-invite. So ayan, kailangan mo ng notebook. So ipo-prospect natin sila. Ano yung man? Kailangan po man. Ibig sabihin, may money, may authority, at meron pong needs. So ibig sabihin ng may money, kayang magbayad. Kung ikaw ay naka-jade, maghanap ka ng tao, mag-prospect ka ng tao na kaya magbayad din ng jade. Money. Kaya ding maka-afford ng money yung mga businessman, businesswoman. Ngayon, sasabihin mo, ay wala akong ganun. Continue lang po. Kaya nga tayo magpo-prospecting. Hindi mo tawag dito, hindi mo pwedeng i-judge ang isang tao kung kaya niya o hindi. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung taong yun ay ano lang yun, gold lang yun, o kaya sabihin mo silver lang yun. Hindi. Isama mo siya dyan, pero kumbaga ito yung pinaka main pinaka main dahilan o pinaka main na goal natin. Kumbaga, hanap tayo ng may money. Authority, ibig sabihin marami siyang kakilala, ibig sabihin maraming tao na naka-under sa kanya. For example, like supervisor, president, hindi madaling maghanap ng ganun, pero kung ikaw ay may kakilalang ganun, may authority, just do prospect them kaysa maunahan ka pa ng iba. And then may needs. Ibig sabihin, kailangan niya talaga ng ating negosyo, ng ating barley. So, money, authority, and needs. Next, manage your Facebook. So, Facebook Live, sa mga hindi pa po nakapanood ng Facebook Live ni Vice President Aika Lorinoy, panoorin po natin. Napakaganda po ng pagpapaliwanag na ginawa ni Vice President dito sa Facebook Live, kasi dito ipapakita niya talaga kung paano ang gagawin mo sa yung Facebook. Kasi dito nga, lahat halos ng mga nagiging leaders ko po ngayon is nanggagaling po sa Facebook. Nanggagaling po dito sa, ano ang tawag dito sa, makalimutan ko yung pinaka-term sa, dito sa social media na to. Hindi, may isa, platform. Sa platform na to, sa, mamaya po pwede po ako mag-send ng kopya ng YouTube ni ni Vice President Aika Lorinoy, kasi nasa YouTube lang din po 'yon, pero hanapin ko po yung tamang video. So Facebook Live, mahalaga po ito para sa bawat isa sa atin. Tapos katulad niyan, yan makikita nyo si Marlon Santos, si Mentor Shirley May Sibulan, si Mentor Arian Fernandez, si Mentor Catherine Policarpio, and Mentor Jean Mantala. Kita nyo ang kanilang Facebook na kaayos. Alam mo na may magandang ginagawa ang mga taong ito. Ibig sabihin, ang business na ginagawa nila is talagang nakakatulong sila sa ibang tao. So, sa mga nandito, anyway, mga ito is mga top mentors natin. So, pwede po natin silang i-follow. So, follow. See first, tignan mo, maging example ang mga taong ito sa Facebook mo. Tapos, top 30 earners, millionaire circle, top elite executive, follow mo po yung mga yan.
Saan mo makikita yan? Pumunta ka ng I Am Worldwide Corporation page at makikita mo po yung mga top elites, mga millionaire circle, top 30 earners ng ating company. So, tignan mo yung strategy nila, yung sample quality post nila. Again, copy-paste business po tayo dito kay I Am Worldwide. Pero, kailangan, pagka-copy po natin, kailangan tignan po natin kasi baka ma-paste din natin yung contact number ng mga taong ika-copy-paste natin. At the same time, instead na sa'yo tatawag doon sa inilagay mong pangalan. So, minsan ang mangyayari nun, magugulat ka. Sabi mo, mayroon naman ako mga post, bakit walang dumadating na inquiry? Kasi nandun na po sa kinopy-paste po ninyo. Tapos, Facebook marketing, kailangan din natin pag-aralan ito. Dito kasi tayo makakakuha ng mga makakakuha ng mga prospects. Sila na mismo ang lalapit sa atin. Tapos online mastery in Facebook kasi Facebook is one of the best platform na dito na ginagamit natin ngayon kasi sila na mismo ang magme-message sa iyo. So dito ka makakakuha ng leads, dito ka makakakuha ng mga taong makakausap mo. Kasi minsan sasabihin mo, wala na akong warm market at saka sasabihin mo wala akong kaibigan. So ibig sabihin wala akong market, hindi kayo mauubusan ng market dahil ang Facebook tag dito subscriber. Ang subscriber po ng Facebook is 2 billions. Ibig sabihin, kahit kapiraso lang noon ang makuha mo na yung leads na makuha mo doon is marami na. Kaya kailangan wag po tayong mamimili ng mga taong i-add natin sa Facebook natin. Pero syempre, wag tayong mag-a-add ng scammer. Number 1 yun. Yung scammer. Remember, scammer is the one that ruin our business. Okay? Next. Ito yung sinasabi ko na quantity and quality. Kailangan don't discriminate, just invite, prospect, saka na ang quality kasi ang quality doon natin sila tawag dito yung quality, ito na yung mga taong tutulong sa iyo sa ibaba mo. Ito na yung mga taong tutulong sa organization mo. Ito na yung mga tao na magpapaangat sa iyo. Katulad ng nangyari kay Mentor Elsa Proles. Di ba, Mentor Elsa? Kaway-kaway naman dyan. Naging emerald. Yes. Kasi po, marami nagtatanong, Mentor Elsa nag-emerald. Alam nyo ba, napakagaling ni Mentor Elsa. Alam nyo kung bakit siya magaling? Kasi nailagay niya yung mga tawag dito yung mga warm market niya, cold market niya sa tamang posisyon. 'Di ba, one account policy tayo. Left and right. Marunong si Mentor Elsa. So nagkaroon siya ng strategy na ito dito sa kaliwa, ito sa right. So dumating yung time. Kahit medyo naglaylo siya ng konti pero nung bumalik siya dahil ginawa niya kaya nga kailangan makikinig ka talaga sa mga mentors mo Pag sinabi ng mentors mo ilagay mo yan sa kaliwa, ilagay mo sa kaliwa. Pag sinabi ilagay sa iyo ng mentor mo na ilagay mo sa kanan, ilagay mo sa kanan. Kasi si Mentor Elsa sumunod lang din po. Ilagay mo yan sa left. Nilagay niya sa left. Ilagay mo yan sa right. Nilagay niya sa right. Ano po nangyari? Nag-emerald from sapphire, nilagpasan si emerald, nilagpasan si ruby, nagdiretso ng emerald. Kaya kailangan mga mentors, yung mga nandito, mag-yes mentors lang po tayo. Kung ano pong sabihin ng mentor natin, let's follow them kasi alam po nila kung ano ang po pwedeng mangyari sa inyo. Dahil meron na po tayong living testimony which is si Mentor Elsa Proles. Kaya congratulations po Mentor Elsa, ang aking angel mentor. Ayan. So, ayan, sabi ni Mentor Mark Russell, congratulations po. So, add new friends every day sa Facebook.
So, ibig sabihin, mamimili din tayo dito. Pero hindi naman, ibig sabihin, kasi quantity, di ba? So, hindi ka pwedeng add ka ng add. At least 20 friends ang i-add mo, new friends sa Facebook mo every day. Pero kailangan piliin mo din kasi may mga, makikita mo naman kung legit yung account niya or hindi. Pag may litrato, okay, and then one way to know kung talagang ang Facebook na yon, yung profile niya is legit, is may litrato siya, pangalawa, may activity siya araw-araw. Kahit negative yung sinasabi niya, at least tunay na tao yung maya-add mo. Okay? So everyday yon, at least 20 everyday. Tapos, create your own page. Meron po tayong video ng how to create our own page na sa YouTube ko po, na kung sino po yung gusto ng copy ng how to make your own page, meron po ako. Meron po tayo sa Facebook. Sa YouTube, I mean. And then join public group page. Bakit kailangan natin gawin itong mga ito? Kasi dito tayo makakakita ng mga tao kasi always connect and have new network or new connection. Kasi kung hindi ka makikipag-friend sa iba, kung hindi ka gagawa ng sarili mong page na makikita ng ibang tao, kung hindi ka mag-join sa mga grupo, wala kang tao na makukuha. Kumbaga, wala kang makukuhang leads. Ano yung leads? Leads na kung saan yun yung prospects mo. Talk about them. People always want themselves to be the topic. So, ibig sabihin, yung mga bagong makakausap mo, bagong mga makokonek mo, kailangan hanap ka ng pinaka soft spot kung saan sila, kasi sabi nga dito, di ba, gustong-gusto ng mga tao na pinag-uusapan sila pero in a good way. Okay? Huwag mo naman sila i-marites with you know. Okay, curiosity. Ito maganda rito sa curiosity. Bago ko banggitin yung mga PowerPoint na nandyan, yung mga words na sinabi dyan, curiosity. Ano yung curiosity? Kailangan maka-build up ka ng curiosity. For example, umiinom ka ng barley, i-video mo yon, ilagay mo sa Facebook. Kunwari, nagbubukas ka ng barley, i-video mo yon, ilagay mo sa Facebook. Huwag mo na lagyan ng caption. Let them be curious doon sa ginagawa mo. Okay. Post everyday activities to have your presence known to all your friends. Ibig sabihin, malaman ng mga kaibigan mo na meron kang barley, na meron kang ginagamit. Alam niyo po ba na si Ate Beth, pasensya po ha, mababanggit ko na naman ang iyong pangalan. Ate Beth Quinones. Okay lang po? Just lang po. Thumbs up. Ayan. So, si Ate Beth po is isa po sa mga leaders natin na taga North Carolina na may problema po sa kanyang lungs. So, may lung cancer po siya. Siya po, sabi ko sa kanya, is gumamit lang muna ng barley. Kaso, ang ganda na nagiging resulta sa kanya. Ang pinaka-latest, yung cancer mark niya na 1,000 mahigit, ngayon is 400 down, and I think pababa pa yon sa susunod na MRI. Tama ba, Ate Beth? So pababa yun, pababa ng pababa. So hindi ko siya mapigilan na mag-post sa Facebook kasi po bakit? Siya mismo talaga is tuwang-tuwa sa barley natin. So ngayon doon sa pagpo-post niya, naku, curious yung iba. Ate Beth, ano yung ginawa mo? Ano yung ginagamit mo? So yun yung naging kasi nakita nila na may magandang ginawa kay Ate Beth. So siya na mismo ang sabi ko, kahit gamitin mo lang muna, huwag ka na munang huwag ka na munang mag-share, pero hindi dahil doon sa pagpo-post niya, ang dami pong naku-curious, ang dami pong dito actually kusa na talagang tumatawag, mag-a-avail na kami ng package, bibili kami ng products. Minsan nga sabi niya, nasaan na ba yung order namin? Kasi minsan ang order hindi ka agad, dahil nagkakaubusan nga tayo, so hindi ka agad dumadating doon sa mga umu-order. So, ang kagandahan, na-build yung curiosity ng mga tao. Tapos,
Leadership, lifestyle, business, quotes, family, etc. Ito yung mga ipopost mo sa Facebook mo. Show them a positive change in your life. Ibig sabihin, katulad nga ang ginagawa ng Mentor Bet, may pagbabago sa bawat posting niya. Sa mga downlines natin, sa mga leaders natin, nagkakaroon ng mga posting na pagbabago, kaya ang daming nagtatanong, ang daming nagpipay in, ang daming bumibili ng ating barley. Magugulat na lang ako, meron na naman akong bagong downline. Kanino ito? Kasi bakit? Sila na mismo ang nakakapag bigay ng curiosity doon sa mga tao. Then attract them and make them curious. Yun yung sinasabi ko kanina. Make it sure na maging curious sila kung ano yung ginagawa mo. And at the same time, abroad, check time zone. Kasi bakit? May peak season, may peak time, like peak time 9 to 10 a.m. office break sa abroad, like here in the US. 12 to 1 lunch time, 3 p.m. break time, 7 to 9 p.m. rest time. So kailangan yung curiosity is doon mo itapat sa tamang oras, kasi minsan kapag nag-post ka at may nag-post pang iba, natatabunan yon. So kailangan itama mo sa eksaktong oras. Content, inspirational quotes, share your activities, share your insight on trending topic and connect it with our business, FB Live, share testimony, success, major breakthrough. Ibig sabihin, ito yung po pwedeng maging laman ng Facebook mo. Yung inspirational quotes, kasi minsan may darating yung time, kapag nagbitaw ka ng isang inspirational quote at dumating na yung isa palang kaibigan mo is medyo lugmok, medyo ang daming problema. Pag nakita yung inspirational quotes mo, mabubuhayan. So hindi mo alam, may mga tao ka na tawag dito, na-inspire. Then share your activities, kung ano yung ginagawa mo kay I Am Worldwide, or ano yung activities mo about barley. Then share your insight on trending topics and connect it with our business. And then FB Live. Ito yung naging topic kagabi ni Mentor Rico J. Octaviano, yung FB Live. At least magkaroon ka ng isang beses na Facebook Live sa isang linggo. Kung kaya mo lang na mag-Facebook Live, gawin mo po. And then, share testimony, success, major breakthrough. Ito. Ang bilis natin, no? Inviting na kaagad, pero mag-alas 9 na pala. Okay. So, inviting. Hot and cold. Hot market and cold market. Ano yung pagkakaiba ng dalawang yan? Hot meaning ito yung kaibigan mo, ito yung kapatid mo, ito yung kamag-anak mo, ito yung kakilala mo, ito yung nagtitiwala sa'yo. Ito yung kung ano yung sabihin mo, gagawin niya. Kung ano yung sabihin mo, susundin niya. Kung ano yung ginawa mo, kunwari nag-avail ka ng package kay I Am Worldwide, ng Jade package, dahil hot market mo siya, kasi warm market mo siya, dahil kilala ka niya, nagtitiwala sa'yo, kaya din niya mag-Jade. Kasi sabi mo, mag-Jade ka na. Kasi siya is hot market mo. Cold market, ito naman po yung mga taong bago mong kakilala, na nakilala mo lang sa mga party, nakilala mo lang sa Facebook, nakilala mo lang dahil pumasok sila doon sa Facebook page mo. So ito yung mga cold market. So sila po yung dalawang klase ng market na po pwede nating invite. Kaya nga sa mga bago, kailangan po mag-focus po muna tayo sa hot market or sa warm market. Bakit po? Kasi at least sila nagtitiwala na sa'yo. Pangalawa, sila yung pwede mo pong pag-practicean. Ibig ko pong sabihin sa pag-practicean? Kasi kapag nagpunta ka sa cold market kaagad at hindi mo alam kung paano sila i-prospect, i-invite, presentan, i-closing at i-follow up, mawawala po yung market na yon. Ibig sabihin, hindi sila kaagad. So kung dito pa lang sa hot market, sa warm market mo, pag-practicean mo na sila, sabi ni Mentor Russell, tama po, matitrain ka na pag dumating ka sa time na wala ka ng hot market, wala ka ng warm market, pag pumunta ka sa cold market, even hindi ka nila kakilala,
Yung trust ibibigay nila sa'yo. Magpapadala sila ng pan-jade sa'yo na 198,800 or 4,300 dito sa US. So, kailangan matrain. So, anong gagawin mo? So, ibig sabihin, kailangan mag-train ka araw-araw. Pasok ka sa mga training. Kung hindi ka naman makapasok sa mga training, manood ka ng mga video like katulad ni Mentor Grace Capili. Alam niyo ba na si Mentor Grace Capili is one of my online mentors. Katulad, ano na sabi ni Mentor, laki ng pagkaiba ng warm at to cold. Yeah, malaki po pagkakaiba talaga ng dalawang yan. Mentor Grace Capili is one of my mentors. Dahil hindi ako warm market nung ni Mentor Jonelyn, so kumbaga hindi ako agad nag-ano sa kanya. So naghanap ako sa online. So itong mga taong ito, itong cold market na ito or itong mga may yung business minded is talaga maghahanap ng pupwedeng makita kung hindi ka train to present our business presentation. So ang mangyayari, kailangan train ka. So kailangan mag-practice ka muna dito sa warm market mo. So right mindset again, do it daily. Mag-present ka every day. Selling versus sharing. Pagkakitaan versus tutulungan, be ready for rejection, don't burn the bridge, no wrong prospect, only the wrong timing for the right prospect. Numbers game. Ito uli ang uulitin ko. Quantity muna tayo. Huwag ka munang maghanap ng quality kasi hindi mo makikita si quality kung wala kang mga invites, wala kang mga prospects. So, ready ka rin dapat sa rejection. At the same time, kailangan maramdaman nila na tutulungan mo sila, hindi mo sila pagkakakitaan. At the same time, sa lahat ng magre-reject sa'yo, please don't burn the bridge. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag mo po silang i-unfriend. Naku, ayaw mong pumasok sa aking business. I-unfriend na kita. Please don't do that. Kasi bakit? I-stock ka po niyan. Meron po ako na invites. Actually, 1.5 years ko na siya na nililigawan. Nagkakilala lang kami sa Facebook. Nagkakilala lang kami dahil doon sa post ko. 1 year. Invite ako ng invite sa kanya. Invite ako ng invite. Hindi siya pumapasok. Hindi siya nakikinig. Pero alam mo po kung anong ginagawa niya. Tinitignan niya pala yung aking mga posting. Alam niyo ba? Nag-jade siya last night. Nagbayad siya ng jade. Kaya, again, pangalawa po ng Just For You ni Mentor Edward ngayon. At ni Mentor Annalyn. So yun, kailangan huwag ninyong puputulin ang connection nyo doon sa ano. Kailangan sila ang magputol, hindi ikaw. Kasi ibig sabihin nun, i-stalk ka lang nila, panunuorin ka nilang nila. Hanggang hindi ka binablock, huwag mong putulin. Huwag kang magkaroon ng negative thinking na ayaw mo mag-join sa akin. Sige, i-cut kita. Huwag ganun. Kasi darating ang time na kung saan sila mismo ang lalapit sa'yo na, uy, paano ba magbayad ng jade? Paano ba magpadala ng pera? So, yun yung maganda rito. Huwag kang mamumutol ng tulay. May bago pala akong term. Huwag kayong mamumutol ng tulay. Never kayong mamumutol ng tulay. Kasi bakit? Paki-type nga po, don't cut the bridge. Don't burn the bridge pala, I mean. Don't burn the bridge. Ang galing po kasi nun eh. Kung that time na, actually nagalit nga ako that time before na sabi ko, ano ba naman to? Binigay ko ng lahat, nilagay ko ng lahat ng pagkakataon sa kanya, inano ko na sa kanya. Kumbaga, susukuan na nga kita pero hindi ako sumuko. Every time to time, nagme-message ako, amazing morning, kumusta na po kayo? Sasagot siya, okay lang ako. Ayan, so tapos na yon. After another month, kumusta po kayo? Eto, okay lang ako. Ilang ang ano namin dalawa. Dumating yung kailan tama, yesterday.
Hi Edward, paano ba ako magpapadala nung Jade? Jade ba 'yon? 'Di ba may free pa 'yon, 'di ba? Inahanap pa nga yung voucher, yung 10 vouchers. Sabi ko, wala na yung voucher. That was last year pa 'yun. Bago na po ngayon, meron na lang $50. Ganun ba? So ibig sabihin ko magje-Jade ako, $250 'yon? Yes po, sabi kong ganun. O sige, paano ko papadala? Kanino ko magpapadala? O kailan ba darating sa akin? So, tuloy-tuloy. Kasi bakit? Hindi ako namutol. Hindi ako nanunog ng bridge. So, don't burn the bridge. So, no wrong prospect again. Only the wrong timing for the right prospect. Ito yung sinasabi ko. That time siguro, hindi pa right timing nung taong ito. So, there's no wrong prospect. So, kailangan lang hintayin natin yung tamang panahon para sa kanya. And, numbers game. Huwag po kayong titigil. Prospect, invite, present, closing, and follow-up. Tuloy-tuloy yun yung IM5. Tapos, SW4, next. Some will join, some will not. So what? Next. Again, some will join, some will not. So what? Next. Pakitype nga po SW4. Type po sa chat box, SW4. Ayan, SW4. Ito po tatandaan natin ha. Huwag kayong discriminate ng i-invite mo. Ngayon kapag nag-invite ka, nag-prospect ka, nag-invite ka at nagsabi siya na ayoko. So what? 'Di ba? Next ka doon. So, some will join. So, iba mag-join sa invitation mo. Yung iba naman hindi. So what? So next ka. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang 'yun. Kasi kumbaga kailangan lang magkaroon ka ng law of pasok mo sa mind mo na yung law of sowing and reaping. Tanim ka ng tanim. Nalaman ng mga kaibigan mo, nalaman ng mga mag-anak mo, nalaman ng lahat na meron kang barley. Nagkakataon na wala silang makita. Ikaw lang alam nila na nagbabarley. Magbabalikan lahat sa iyo 'yun. So dito ngayon yung sowing and reaping. Law of sowing and reaping. Kaya wag kang titigil. It's always if you don't ask. It's always if you don't ask. Ano pong ibig sabihin nito? Pag yung tao nakaharap mo, ano ba to? Bibili ba ito ng barley o hindi? Ano ba ito? Kukuha ba ito ng barley o ano ba to? May sakit ba tong taong ito? Huwag niyo pong iisipin yun. Kasi automatic no talaga yun kapag sinabi mo na hindi niya siguro bibili. Kasi ikaw na nag-decide para sa kanya. Don't decide for others. Always do your job. Ask them, alam mo na ba ang barley? Alam mo na ba yung barley ni Maritoni Fernandez? Alam mo na ba yung barley na ginagamit ko na nakapagpababa ng blood sugar ko, nakapagpababa ng cholesterol ko, nakapagpababa ng high blood ko, at nakapagpawala ano na yun? Grabe yung neuropathy ko, nawala tuloy ako. Neuropathy ko nakapagpawala ng aking nakatulong sa aking constipation. So kailangan ipaalam mo sa kanila. Always study the business kasi katulad ng ibang negosyo, hindi lalago ang negosyo kapag hindi mo inalam. Mga health concern nawawala. Yeah. Kasi, yung mga health concern nawawala. Hindi ko kaagad nakuha yung Mentor Elvira. Thank you. Yes, alam mo na bang nakakapagbawala ng mga health concern yung barley natin? So, huwag ka magde-decide para sa kanila. Kailangan ipaalam mo talaga sa kanila. And then always study the business. Invite everyone. Stick to the goal. Invite, 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 invite. Kahit alam mong hindi papasok, kahit kaaway mo, invite mo. Kasi darating yung time, magkakasundo kayo kasi magpapasalamat yan. Sasabihin yan, nako, salamat kaaway. Inimbitahan mo ako kasi nagkaroon na ako ng improvement sa health ko, nagkaroon pa ng laman ng bulsa ko. So invite kahit sino, invite mo. Kasi darating yung time, kapitbahay mo, agila pala yun, ay na-invite ng ibang tao. 'Di ba?
mawawala yun, sayang. Kaya kailangan invite. Business owner approach, ito na actually na ano na ni mentor Rico J. Octaviano kagabi, or I think so. Basta na alam ko na discuss na ito. Be straight to the point. Business owner approach, be straight to the point. Kung gusto niyo pang makuha to, i-ano natin. Pero bigyan ko kayo ng isang scenario. Scenario 1, pagka business owner, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Ano yon? Sabi ng prospect mo. Yung nasa Itbulaga, yung ini-endorse nila Manny Pacquiao, hindi pa anong meron. Okay bro, actually nakita ko lang din sa internet, nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Kumusta bro? Tapos mag-create ka ng conversation, you can show pictures of our brand, ambassadors, and then yung Itbulaga picture. So maraming way. Ayan, business owner approach. Be straight to the point, product or health approach. Sis, familiar ka na ba sa barley? Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung kailangan ipaalam mo talaga sa tao na meron kang barley. Hindi pa sis, ano yon? Okay sis, yung iniinom nila Piolo Pascual and Heart. Kumusta sis? Ayun. Then build conversation. Always end up with question. Ano po yung ibig sabihin always end up with question? Ganito po. Alam mo na ba yung barley? Hindi pa sis. Okay sis, yung iniinom nila Piolo Pascual and Heart Evangelista, kumusta sis? Ikaw ba meron ka bang health concern or may kakilala ka bang tao na may karamdaman? Alam mo bang nakakatulong ito? Sis, sino ba yung kakilala mo? So kailangan sa dulo, ikaw yung magbibigay ng huling tanong. Kailangan nakabitin siya. Kailangan meron siyang sagot doon sa bawat iiwanan mo. Huwag kang sasabihin niya, sis, familiar ka na ba sa barley? Hindi pa sis, ano yon? Tumigil ka na o kaya sinabi mo na, yung barley, yun, okay na yun. Kumbaga, make them curious or make them answer all the conversation. Always, the last part of the conversation is question para sa kanila, para babalikan ka uli nila. Kung natapos kayo ng conversation right now, kailangan matapos ka sa question mark sa kanya. Employee approach. Okay, ito yung naman isang approach. Use racket or extra income. Ibig sabihin kasi if you offer business, some would think gastos yan kasi business. Alam mo naman, mga empleyado katulad ko dati, ayoko ng business. Ayoko na aalukan mo ko ng, magbi-business tayo, no. Tatanggihan kita. Nagkataon lang kasi nung pinresent sa akin or inalok sa akin ni Mentor Elsa ang about barley is diretso sa aking health concern. So hindi employee, hindi business, kundi health concern. So doon ako na hook up kay Mentor Elsa nung time na ini-invite niya ako. So ayan, sabi niya, sis bro, may bagong racket ngayon, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya. May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Sis bro, may bago akong racket ngayon, online lang ito, sobrang simple lang, baka gusto mo i-check, wala namang mawala, sayang din. So no to kidnap approach, again, case to case basis. Kung talagang ganun kayo ka-close, pwede mo i-kidnap, pero kung hindi kayo close na ganun ka-close, huwag kayong mangingidnap kasi mag-aaway lang kayong dalawa. Third-party approach, ito naman yung, again, racket or extra income. Pero ito, third-party approach, ibig sabihin, hindi mo sa kanya direktang sasabihin, bro, may alam akong business, kaya lang, meron ka bang kakilala na po pwede nating ipasok? So magsasabi yung tao, bakit siya pa? Pwede naman ako. Kasi ang tao ayaw ng direct na binebentahan. That is the third-party approach. And then, maximize the online tools. Anong ibig sabihin ng maximize? Gamitin po lahat ng pwede nating magamit na platform. Munti ko na naman makalimutan. Platform, online tools. Like katulad ng set a meeting with Zoom, YouTube, presentation link sa YouTube, schedule company, and team IBP. So kailangan alam natin kung ano yung mga IBP, like sa
I Am Blast, alam ko merong weekly training sa IBP, si I Am Worldwide also may mga training. And then sa YouTube, katulad nung isa sa downline namin ni Mentor Malin, si Mentor, I think nandito siya, si Mentor Lorena. Alam niyo ba, pinapanood din niya yung YouTube na pinanood ko dati, si Mentor Grace Capili. Siya rin po yung nagiging mentor niya online sa YouTube. So, virtual mentor niya din, si Mentor Grace Capili. Kasi napakagaling talaga mag-explain. Tapos, kailangan alam mo yung schedule. Goal, set appointment. Ibig sabihin, kailangan makapag-set ka ng appointment. Ano man ang maging outcome doon sa invitation mo, doon sa tao, huwag pong sasama ang loob natin. Huwag pong, ito na naman, ulitin ko ha, again, don't burn the bridge. Kapag in-invite mo at sabi niyang ayoko, okay lang ako, i-let go mo yung outcome na yon. Huwag kang magiging negative. Ay, wala naman ako na i-invite, lahat na ni-invite ko negative. Ilan ba in-invite mo? Yun ang tanong ko. Ilan ba ang in-invite mo? Kung 2 lang yan, 5 lang yan, ay sasama nga ang loob mo. Pero kung in-invite mo 100 at 10 doon ang umaten, ay magandang ano na po yun, magandang outcome na po yun. So, sa lahat po ng i-invite nyo, huwag kayong sasama ng loob sa kanila kasi hindi rin naman talaga nila, kumbaga sa panahon na yon hindi nila kailangan, sa panahon na yon hindi talaga nila gusto na pumasok sa dito doon sa business or doon sa inaalok mo sa kanila. And every time na magkakaroon ka ng dito pag-i-invite, be excited po. Always excited. Huwag ka mag-i-invite na, "Hi, hello, punta naman tayo doon, oh. Pwede ka bang makinig?" Huwag ganon. Kailangan sabihin mo, "Alam mo ba, yung magpapaliwanag sa akin mamaya, ang galing-galing nun. Alam mo ba, nagkakotse dito kay I Am Worldwide, nagka-million dito kay I Am Worldwide, at alam mo ba, yung kanyang karamdaman, ayan, yung kanyang diabetes, yung kanyang." Kasi po meron po akong downline na ganyan mag-imbita doon sa kanyang mga downline. Excited po siya kaya every time na makakausap namin mga downline niya nagpe-pay in po. Kasi excited siya. At the same time no forcing kasi ako po yung ginagawa niyang example eh. Ako yung every time na share ako sa kanila sa kanyang magiging downline, excited na excited siya. So at the same time no forcing. Leave room for curiosity. Okay, ito naman po yung leave room for curiosity. Ibig sabihin, kapag nagtanong, ay ano ba yung ipapaliwanag niya mamaya? Ay mamaya ka na magtanong. Doon na lang sa meeting kasi siya makakasagot kasi kung ako tatanungin mo, hindi ko pa naman alam pero alam ko maganda yung nangyari sa kanya. So leave room for curiosity. Always leave room for curiosity kasi pag sinagot mo lahat yung mga question niya at hindi mo nasagot, sorry po sa invitation mo. Down na lahat yon. Kailangan build curiosity. Best way to invite, call or video chat. Call or video call. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi sometimes kapag i-message mo lang, hindi yan si sinzone lang niya yan o kaya kung tawag dito, kung i-message mo lang, ay hindi ko nakita yung invitation mo pero kung tatawagan mo, alam mo naman yung telepono niya, tawagan mo na, alam mo naman yung kanyang messenger, i-video call mo na siya para at least on the spot malaman mo kung makakapag-set ng appointment. And then, pero syempre kailangan yung pagsaset ng appointment, paalam mo sa mentor mo huwag kang biglang, "Mentor, kausap ko na yung tatawagan na kita ngayon Huwag ganon kasi minsan ang nangyayari kapag ka ganon, hindi mo alam kung may kausap siya kaya minsan kapag hindi ka nasagot, huwag ka din po sasamaan loob Kasi hindi naman naka-schedule eh. 'Di ba? Hindi naka-schedule yung tawag mo na yon. So, ibig sabihin, kailangan ipa-schedule mo din. So, kunwari hindi ka nasagot, dahil balikan ko i-rephrase ko. Hindi ka nasagot kasi hindi naman naka-schedule. Kasi bakit? Meron siya naka-schedule na meeting. So, kailangan
mag-set ka ng meeting, so kailangan ma-invite mo siya ma-set ng appointment. Ngayon, kailangan ikaw mismo talaga magpa-follow up para yung invitation o para yung set na IBP, matulungan ka talaga ng mentors mo. Pero again, uulitin ko ha, kailangan pag-aralan po natin. Oh, guilty daw si Ate Beth. Ate Beth, okay lang. Okay lang yun. Okay lang yun. So, understandable naman yun kasi naku naman, Ate Beth, kailangan mo pahinga. Ano na to? Ayan, wala tuloy ako tabi. Kailangan, ang bawat isa po dito, kung kaya po natin mapag-aralan ng presentation, please pag-aralan po natin ng presentation. Kasi bakit? Nako, Mentor Mark, sorry, na-advance ko na ha. Kailangan natin pag-aralan ang presentation kasi darating yung time kapag hindi ka nasagot ni mentor mo o hindi tag dito yung downline mo, sinabi niya na ngayon ko na gustong mapresentan, pwede ba ngayon na? Kailangan alam mo i-present. Masasayang kung hindi mo mapapresentan agad. So, best way to invite, call or video call. Okay? Nasaan na ba ako? Ayan. Ito, again, ito isa sa pinakamaganda na po pwede ko talagang ma-impart sa inyo. If you're not inviting, you have no business. This is the missing link in most network marketing business. Alam ko naman na alam ng lahat dito na ang ating business is network marketing. Kaya lang, malinis na networking. Networking po tayo dito. Hindi, kasi once na dumadating sa isip natin na networking ang sama na kaagad ng term, kasi ang daming taong nagpasama sa network marketing. Pero ang ganda-ganda po talaga ng network marketing, ng networking. Without inviting, duplication doesn't exist and growth is impossible. So, kailangan invite. Can you type invite? Nako, walang nagtatype pa. Sandali nga. Ayun, invite. Ayan. Invite. Nako, ang dami na. Ang bilis. Ang dami pala nating 50. Ayan. Ayan, invite na yung stop. May nag-text. Ayan. Yan yung importante. Ayan. So, tapos na po tayo. Pero, ito po yung pwede ko pong iwan sa inyo. Kapag magpo-prospect po tayo, kailangan wag pong babaguhin. Dito, ayusin po natin yung mindset natin na ang ipo-prospect po natin, hindi po natin alam kung ano yung po pwedeng, maging sagot niyan sa inyo. So, kailangan maglista po kayo hanggat kaya niyo maglista. Kung kaya niyo maglista ng 1,000 tao sa notebook mo, ilista mo. Huwag po tayong magdi-discriminate. And then sa pag-i-invite naman po, kailangan pag nag-invite ka, lahat sila kausapin mo. Huwag ka pong mahiya. Huwag mo pong ikahiya ang produkto natin. Huwag mo pong ikahiya yung testimony mo. Ako po, every time na nagpe-present ako, I make it sure na nararamdaman ng tao kung ano yung pinipresent ko about my testimony. Kasi, bakit po? Nangyari po kasi sa akin. Nangyari sa mga downline ko, nangyari sa mga leaders ko. Lahat sila may mga testimony. Bakit? Ano lang ba yung in-impart ko sa kanila? Kasi in-impart ko sa kanila na kailangan sila muna ang gumamit, sila muna magkaroon ng testimony. At the same time, alam mo ba babalikan ko uli sa Ate Beth, give me permission Ate Beth. Every time na magbibigay siya ng testimony sa akin, alam niyo bang naiiyak ako? Kasi bakit? May tao po talaga na nagpapasalamat doon sa yung sa effort na ginawa mo, sa effort na talagang ibinigay mo sa kanila yung punto na sinabihan mo sila na gumamit ka lang ate, wag ka munang makipag-usap sa iba, pero automatic sila na talaga makikipag-usap sa ibang tao. Kasi bakit? Sila mismo kasi nakaranas eh. Ako nakaranas, downline ko nakaranas. Alam ko po, mga downlines po din yung makakaranas ng ganong pagbabago sa buhay nila. At let
your downline talk about their testimony. Alam niyo ba na may mga talks ako na wala na pong presentation about sa business. Pag sinabi naming mag-gold ka, nag-gold na sila dire-diretso. Ito nga sinasabi ni Mentor Jonelyn, Kuya Edward, parang ano ba yan? Namumulot lang kayo ng gold? Namumulot lang kayo ng platinum? Namumulot lang kayo ng jade? Kasi bakit? Ito yung isang bagay na yung kailangan maipakita mo sa tao na kailangan nila yung produkto mo. Maramdaman nila na tinutulungan mo sila. Maramdaman nila na hindi ka after doon sa points na makukuha mo sa kanila. Hindi ka after doon sa commission na makukuha mo sa kanila. Kasi commission, dadaan lang yan eh. Commission, papasok sa'yo. Magagastos mo, wala na. Pero yung help, yung babalik sa'yo, thank you, Edward, kasi bakit tinulungan mo ako about barley. Thank you, Edward, kasi lumuwag yung pakiramdam ko. Thank you, Edward, yung bukol ko lumiit. Thank you, Edward, yung cancer mark ko bumaba. Thank you, Edward, nakatulog na ako. Thank you, Edward, nakadumi na ako. Yun yung walang bayad na hindi mapapalitan ng kahit anong presyo. Kaya minsan talagang sabi ko, hindi na ako titigil sa pag-share ng barley. So, yun po. And binabalik ko na po ang mic. This is Edward Lasdacan and I am worldwide. Mentor Elvira. Dali. Hindi maka-unmute. Sorry. Ayan. Hindi ka naka-co-host. Ayan. Ayan, Mentor Elvira. Okay ka na. Sandali. Bakit ganun? Andali lang. May co-host. Ayan. Ayan, Mentor Elvira, pwede ka na. Ayan. Grabe, no? Talagang mentors. Grabe talaga yung training natin at talagang feel ko talaga yon ang sinasabi ni Mentor Edward. Kung minsan hindi lang siyang napapaiyak, ako din napapaiyak. Kasi pag tumawag na yung mga na-ishare natin, no, at nagsabi na, thanks God, ito talaga yung inano ko, yung kinuha ko sa iyo. Ang laki talaga ng naitulong sa akin. Thanks God at ginawa ito ng Panginoon. Alam mo yung ganun palagi ang mga salitang maririnig mo sa umaga pa lang. Pagkabukas mo ng cellphone mo, ganun ka agad. Kaya ang sagot ko naman palagi, thanks God, kaya hindi ako titigil. No, mentor, no. But talagang sa training natin, ako na rin ako ng nasabi mo kanina. Tama nga, mentors, non-stop inviting. Ako nga kanina, mentors, nakakatawa, no. Pumunta lang ako ng Walmart, kumuha lang ako ng padala na binayad ng barley sa akin. Nagpo-prospecting pa ako ng mga taong tumulong sa akin. Paano kasi, yung isang kasamahan nila may bukol sa liig. Okay, ngayon sabi ko, Pilipino ba siya? Sabi niya hindi, siya, ibang lahi. Sabi ko, pwede niyo ba siyang kausapin kung wala na ako mamaya tungkol sa barley? At ito palang nagbigay sa akin ng pera, anong sabi niya? Nag-order siya online ng Naveta. But talagang hindi daw talaga siya believe. Sabi ko, hindi ka talaga mapapabilib kasi talagang hindi talaga kabilib-bilib. Talagang tinawanan nila ako. At alam nyo, mentors, nakabinta ako sa kanila o nag-avail sila kaagad ng 2 box. Ang sabi nila sa akin, pag maganda, magtatawag sila, so nag-exchange number. So mentors, dito natin napatunayan, no, na talagang huwag tayong mahiya kasi yung product natin hindi nakakahiya. Talagang ganun, continue tayo. Kung tama nga, kung ayaw nila, it's okay. Ang importante na i-open natin sa kanila, na isi-share natin yung product. Tapos, pagkatapos niyan, kung talagang okay na, kung nangailangan sila ng opportunity, we can help them with the opportunity na makabusiness din sila by sharing the product. Kaya ako, mentors, ganun ako at talagang thanks God. At tama nga, kung ano yung package mo, mentors, yun din ang kukunin ng mga nakakausap mo. Kasi noon, nang kumuha lang ako ng gold sa sarili ko, ang nakukuha lang talaga sa akin is gold and silver. But nang ini-join ko na si Mr. sa Jade, ang lakas na rin ng loob ko mag-share ng Jade. Bakit? Kasi nakikita mo ang kagandahan. Kaya talagang ang negosyo o yung pag-share natin talagang nagsisimula sa atin.
Okay, so mentors, no, yun ang ma-share ko sa inyo at talagang magbubukas ako ng mga questions. Kasi may nakikita ako na mayroon tayong mga questions dito na sigurado namang masasagot ni Mentor Edward. Okay, so may nauna akong question na nakita, no? At mentors, ang sabi nila, ang lupit talaga ng speaker natin. At thank you. Okay. Pwede lang magtaas ng kamay yung gustong magtanong. Maganda kasi yung magsalita eh. Kasi kung minsan sa typing, parang hindi natin maisabi ng tama yung kung ano yung questions natin. So kung sino dyan, ang may question, please do so. Pwede ko kayong i-unmute o mag-raise hand kayo para ma-unmute ko kayo. Parang walang lakas ng loob na mag-question, no? Kaya ang ganda kasi ng training natin, parang maano mo na kaagad, no? Parang wala ka ng question kasi parang binigay na lahat. So, okay, mentors, ano na lang. Kung ano na lang yung natutunan natin. Okay? Mentor Meryl John, parang nakita ko kanina may tina-type kayo, but na-miss ko. So, I think, pwede akong mag-ask sa'yo yung ano lang, yung natutunan mo o di kaya kung may question ka. Okay, so i-unmute kita, Mens. Ayan. Hello po. Yes, Mens, narinig na kita. Amazing morning po. Bali, ano po, tanong ko lang po is, paano po ba mentors, halimbawa gusto niya gusto niyang matutunan yung business din, ano ba to? Kinakabahan ako. Men's parts yan ng training natin, kaya go for it. Opo. Bali, ano po kasi, na ano lang po ako, na-amaze lang po kasi ako. Bali, bago lang po kasi ako sa business na to. Then, ang tanong ko lang po sana is, halimbawa po kung wala pong Zoom ang tao na in-invite ko, then gusto po niya ng product, paano po ano yun? Kung wala po siyang Zoom. Okay. So, ibig sabihin, wala siyang... Actually, ang Zoom po natin is ipinapasa yan sa GC. Ngayon, kapag nag-click ka po ng Zoom, automatic yan na dito i-invite ka ni Zoom para magkaroon yung phone mo. Ngayon, kung talagang hindi kakayanin na makapasok sa Zoom, meron naman po mga YouTube training na po pwedeng kunin sa ano natin. So, I believe you're part of Team Lighters kay Mentor Minerva, tama? Opo. Kasi kandari eh. Hindi mo itatanong eh. Ano ka ba ni Kumare? Pamangkin po. Okay. Uy, magaling yung kumare mo ha. Yes, magaling yung kumare mo. Sorry, magaling yung auntie mo, magaling yung tita mo, magaling yan. So nasa tamang grupo ka. So hingi ka lang ng mga YouTube training sa kanya kasi may mga trainings din na nasa YouTube na po pwedeng ibigay sa iyo ni tita mo para at least ano. So kung may mga question ka, tanungin mo lang siya, then pag hindi niya kayang sagutin, magtatanong yan dito sa mga core. Ibig sabihin sa mga core leader ng Team Conquerors para ibigay sa inyo. Ibigay sa iyo. Kaya congratulations. Kailan ka pa na nag-avail? Ano po, hindi wala pa pong 1 month. Oh, very good. Congratulations. Pasok ka lang dito sa training kasi dito ka mabibuild. Dito ka kasi ilang taon ka na? Oy, LBC ka pa pala oh. LBC. Ayan, so nagde-deliver. Mamaya may tanong ako sa iyo ha. Shipping. Tawag dito. Darating kasi ang time na mag-resign sa trabaho mo. Darating. Ang gwapo niyan. Oh, ayan, sumasagot ang tita. Ay, kumare, ako muna makikipag-usap. Mamaya ka na makapag-usap sa kanya. Hindi, ibig sabihin, ituloy mo lang yan kasi alam mo kung bakit bata ka pa. Ilang taong ka na? 35 po.
Naku, sana ganyan din ako. Ah, hindi. Ganyan din pala ako. 35 din pala ako. Hindi. Ang gusto kong ipa-mindset sa'yo, bata ka pa, kaya mo pang gawin ang lahat. So, at least dito kaya yung worldwide, ibigay mo lang yung buo mo. Kunwari, yan, nagtatrabaho ka sa LBC, tama? Opo. Yung part-time mo, yung kaya mo talagang ibigay yung ibang oras mo, gawin mo lang mga 3 to 4 hours kay IM, 3 to 5 years, iiwanan mo ang LBC, sinasabi ko sa'yo. Yes po. Mangyayari yun. Kasi nangyari na sa akin eh. Kaya mangyayari sa'yo. So, congratulations. Tamang desisyon ang ginawa mo. Salamat po. Nasagot ko yung question mo? Opo, nasagot po. Ah, Salamat. ayan. So tama nga mentor no na talagang pag i-click mo yung yung pinadala nating link, talagang i-invite ka kaagad ni Zoom na mag-app ng app. So talagang mabilis lang ang Zoom. Ang problema lang kung minsan sa Pilipinas nga yung mga cellphone na hindi Yeah, nga yung kaya yung signal. mga Yeah. application Oh, na yung yun. signal po. Oo, at signal. But anyway, pwede rin yun magawa sa Messenger. Kasi ako, basta pag dalawang tao lang, mini-Messenger ko na hindi na yung hindi na yung Zoom. But ang training, yun nga lang talaga, pwede mo na lang ipasa yung recorded kung talagang hindi talaga kayang pumasok sa Zoom. Okay? So yun, maghanap pa ako ng isa and I believe na hindi lang kasi kaunti yung mga natututo but nasurpresa ako, ang daming naka-close yung camera. Akala ko yung mga member ng IAM is magaganda at gwapo. Bakit naka-close? Oo, no? But anyway, pwede kong matawag si Juvie. Juv, pwedeng mag-share or may question? Para at least, malalaman natin kung may natutunan o may mga tanong tayo. Pwede kang mag-unmute. Meron din akong natutunan. Kaso may mga may mga na-prospect din ako pero na yung bang para bang Na-reject ka. na-reject. Oo, nare-reject ako. Tapos sabi ko meron akong isa na bumili sa akin ng mga barley, ganon. Tapos nagtatanong siya tungkol sa barley. Actually, bumibili sa akin. Ngayon, sabi niya sa akin, "Uy, alam mo yung pinsan ng asawa ko, din pala siya." Sabi niya ganon. Independent distributor pala siya. Inaalok ko siya. Tapos sabi ng ang kanyang yung hipag na para ganon. Sa akin ka na lang mag-join. Kasi wala namang, di ba na-reject na naman ako? 2 beses. Tapos yung isa naman na matagal ko nang kilala na kasi 'di ba nagpo-post ako sa Facebook, nakita niya na ako Mentor Edward na independent distributor na rin ako. Tinatanong niya kung ano ba yung mga benefits ng barley. Di sinabi kong ganun sa kanya. Sinabi ko lahat yung mga benefits kasi may problema din siya sa sa health niya. Isa siyang medical technologist. Medtech. Dito sa Tampa. So, sabi niya, ano bang mga benefits? Ganon. Di sinabi ko lahat. Yung marami, sabi kong ganon. Kaya nga ako rin, sabi ko, kaya rin ako nagpa-member din sa Barley dahil nga dito sa wound ko. Kasi cancer survivor din po, breast cancer survivor ako ng 5 years na. Eto, yung unang nag-chemo ako noon, ngayon pa lang nag-i-start na mag-heal ng dahil sa barley. So, yan, inaano ko yun sa Facebook nung first time kong maggamit ng barley. Sabi kong gano'n, gagamit ako nito para ipakita ko sa inyo na gumagamit ako dahil gusto kong gumaling yung wound ko. Sabi kong gano'n. Yung parang sa Facebook, yung mga friend kong gano'n. Maraming mga nag-order sa akin. Sabi kong gano'n. Sige, sabi kong gano'n. Mabilis ako, siguro sa isang buwan, mga
minsan 2 beses ako mag-order ng mga package. Tapos yun tapos pero medyo naglaylo ako kasi na-stress ako sa kapatid ko kasi 'di ba may colon cancer kasi siya. Kaya isa pa yun na kaya ako naging distributor. Ngayon, hindi na siya operahan. Kasi dati kasi sabi niya, bakit tae ako ng tae? Sabi niya ganun sa akin. Natural lang yun kasi nadidetox na yung sakit mo dun sa katawan mo. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya wag kang mag-stop, sabi ko. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Although na hindi ko pa alam kung anong outcome nito, sabi ko sa kanya, wag kang mawalan ng pag-asa kasi magtiwala lang ikaw sa barley. Tuloy-tuloy mo lang, although tinatanong ko siya kung anong nararamdaman niya. Sabi niya, masakit ba yung tiyan mo? Sabi ko gano'n. Hindi naman sumasakit. Tahi lang ako ng tahi ng mga black, green, gano'n. Sabi niya gano'n. Mahina yung katawan ko, hindi ako nakakatulog sa pagtae ng pagtae. Sabi niya gano'n. Kaya yun, tatanungin kita, ano yun? Okay. So, unang-una, doon sa unang tanong mo, yung sa rejection, congratulations po. Alam niyo bakit congratulations sa rejection? Kuha po kayo ng notebook. Sandali ha. Eto. Kuha ka ng notebook. Maglagay ka po ng, mayroon ka po diyang notebook. Ayan. Saka ballpen, siyempre, of course. Asa na yan? Nako, sandali. Tanggalin ko nga. Tanggalin ko lang para makita niyo. Sandali. Tanggalin yung background. Yan, yan. Okay. So, blanco ito, di ba? Tama, blanco. So, maglalagay ako ng isa. Isang rejection. Dalawang rejection. 2 rejection. 3 rejection. 4 na rejection. 5 rejection. Hanggang ito pong rejection na ito, hindi umaabot ng at least 100,000 or 10,000, wag po kayong titigil. Alam niyo po kung bakit. Kasi ito po ang steps kung paano ka pupunta na merong mag-a-avail sa iyo ng package. Ito po ang unang steps. Kasi kung hindi mo mararanasan si rejection, hindi ko po kayo magkakaroon ng grupo. Kasi bakit? Katulad ng sinasabi ko kanina, doon sa 1,000 shell, lahat ba yun meron pong pearl? Wala po, di ba? So, ibig sabihin, naghahanap ka ng pearl doon sa madami. So, ibig sabihin, ilan lang po ba ang nai-invite mo? Kung 10 lang yan, 20 lang yan, kokonti pa ang nai-invite mo. Okay. So, ibig sabihin, ito po ang isang step mo para mabawasan, ano yan? Bakit saan ako napunta? Ayan. Para yung ano mo. So, ibig sabihin, kailangan tuloy-tuloy ka talaga na mag-invite. So, ngayon ma-reject ka, okay lang yan. Etong ulitin ko po yung SW4. Some will join, some will not. So what? Next. Ganun po. Tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon, pagdating naman po doon sa katulad nung nangyayari doon sa ano man pinsan mo kapatid mo, meron pong healing crisis na nangyayari sa kanya. Ipapasa ko po dito nasa Team Conqueror po kayo, di ba? Yes. Okay. Sa Team Conqueror, ipasa ko po yung healing crisis doon para ma-repress po kayo. Yun po kasi ang dahilan kung bakit may mga nararamdaman minsan, nandiyan yung sumasakit ang tiyan, nandiyan, pero sabi mo naman di sumasakit yung tiyan niya, di ba? Sa kanya naman is nagdudumi siya. So part ng healing crisis po yon. So mas maganda talaga na meron talagang manifestation na nangyayari. Kasi bakit? Yung iba kasi naghahanap ng manifestation, walang manifestation pero nagugulat sila, okay na pala ako. Pero mas maganda na yung iba naman makaranas ng manifestation kasi at least makita nila, lalo sa colon cancer, kailangan talagang mailabas nila yon. Okay. Kasi ang problema kasi is nandun talaga sa colon nila. So yun yung ito ipapasa ko po sa sandali, para hindi ko na rin makalimutan. Healing crisis,
Ayan po, yung healing crisis na sa Team Conquerors po ngayon. Thank you, Mentor Edward. Meron pa akong testimony. Sige po. Sige Yung po. yung pamangkin ko, yung asawa niya, may problema siya sa kidney. Opo. Laging yung kidney niya, tapos hindi siya nakakatulog, hindi siya nakakaihi, ganon. Tapos, nung sabi kong ganon, kasi naggamit sila ng yung Salbeo ba yun? Salbeo po, yeah. Salbeo. Wala namang effect, sabi nila, lalo namang sabi ko gano'n, alam nyo, independent distributor ako ng barley. Subukan nyo ito, sabi ko gano'n. Pinadalhan ko naman yung kapatid ko ng dalawang box. Tapos, yung naman, asawa ng anak niya, kinuha yung isang box. Uminom siya. After na naubos niya yung isang box, lumabas yung isa niyang bato. Tapos, nag-order ako sa kanila. Tapos, gumamit ulit siya. 2 bato na naman ang lumabas, bali 3. Ngayon, magaling na siya. Kita nyo po. So, kailangan yung mga ganon, kailangan i-document nyo po kasi bakit? Magagamit nyo po yan. Meron na, Mentor Edward, ginawa ni Mentor Mother Nayumi. Yan, congratulations. So, kung ipasa nyo po dito sa Team Conquerors, ipasa nyo po para at least yung iba din po ma-share sa iba. I think may pasa na yata ni Mother Conqueror Nayumi sa okay. Okay po. So, pero kung kumbaga i-share niyo po yung testimony na yun kasi marami po. Ito po kasi ang dahilan kung bakit nandito tayo. Kailangan natin ma-share sa ibang tao kung ano yung po pwedeng mangyari sa kanila, kung ano yung maitutulong natin. Kasi minsan ang iniisip natin, naku, ayoko i-share tong testimony na to kasi yung iba makikinabang, wag niyo pong iisipin ninyon. Isipin po natin na isa ka sa instrumento na ginamit ni Lord para masyaran, magkaroon ng hope yung ibang tao. So, Amen. Yeah. God is good. Yeah, God is good. Congratulations. Thank you sa I am and barley. Yes. Thank you kay Lord, of course. Amen. Okay. Ayan, ang ganda, no? But at the same time, parang narinig ko ata nagsabi si Mentor Juvie, na sometimes ang kinakausap niya napupunta sa mga relatives. Napuna ko yun, Mentor, no? So bali ako, magbigay din ako ng take out ko dyan. Alam mo, ako, pag may nagpapamember sa akin and later on, na-find out namin na may mga relatives sila na nagbi-business, alam mo ba, ako mismo ang nag-uutos. Pwede ba doon kayo? Kasi maganda yung family nagtutulungan sa business. Kaysa sa akin sila and then later on yung mga kapatid, sister-in-law or brother-in-law nila pala nagjo-join. Parang, oo nga, magkaka-income ako doon. But ang feeling ko na, ay hindi ko siya pamilya talaga. Ang pamilya niya, ang talagang, yun ang nakakarapat dapat na not unless na lang na na-join ko na bago ko nalaman. But kung hindi ko pa yun alam, at the same time, kung may natanungan na sila, pinababalik ko sila doon sa tinatanungan nila. Kasi lalo na kung around the group natin, yung mga tao, isa yun sa mga practice na dapat din nating i-practice para lahat ng grupo natin magaan ang loob sa bawat isa. Okay, so yun, mentors, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo yun nakuha. Marami pa yung darating. Thank you, okay. Mentor Kira. Yes. Oo, welcome. Mens, may nakita pa pala ako na isang magtatanong. So, isa na lang, Mens, pakawalan ka na namin. Nakita ko sabi ni Mentor Mimi, siya din daw may tanong. So, Mentor Mimi, pwede ka bang mag-unmute? Mentor Mimi, nandyan ka ba? Ayan. Hello po. Yes, Mentor Mimi, may tanong ka. Ay, kinakabahan ako. First time. Okay lang yun, Mens. Yan ang maganda, talagang nagtataya na. Nagsasalita na. Todo na. Magaling po si Mens Edward. Marami akong natutunan. Una-una gusto ko sana makahingi din ng recording session na Mens kasi later on pwede ko siya
play. Kasi hindi naman matutunan agad sa isang pakinig lang. Kaya gusto ko siyang magkaroon ng recorded kung pwede lang sana. Pwede po. I-upload ko po mamaya and then ipasa ko po sa Team Conquerors again. Actually, every time na i-upload ko po, pinapasa ko agad sa Team Conquerors. So makikita niyo po din yung recorded. Ano. Opo. Okay. Yung isa nga po ninyo na yung sa Facebook page ni Rico, mayroon na po akong kopya nun. Ayun. Thank you po, Mens. Okay, Ang tanong ko po, Mens, is ganito. Kasi may mga invite po ako. Kasi ang membership ko ay silver. Kasi ang una ko lang naman talaga na purpose is yung aking health concern. Kaya silver po yung kinuha ko. So ngayon, dahil naisip ko pwede din pala siyang i-business. So yung mga nire-recommend ko po sa invite ko ay yung silver. Kaso lang, syempre medyo tight sila sa budget. Parang mas pinipili nila yung bronze. Taga saan po kayo? Dito lang po sa Pilipinas po, Okay. sa Laguna po. Okay. So bronze ang Ngayon, pinili nila. sa Laguna po, Okay po. Pilipinas po. Apo. Ngayon, Mens, ang tanong ko po is ganito kasi medyo hindi clear sa akin. Halimbawa, kasi gusto ko siya i-promote na, halimbawa, gusto ko siya i-silver. So, ano po ang magandang paliwanag kasi mas piniprefer nila yung bronze kasi medyo mababa lang. Ngayon, ano po yung kakaiba doon sa silver at saka sa bronze pagdating po sa komisyon? Kasi may sinasabi po na mag-silver ka na para makukuha mo yung komisyon ng bronze at saka copper. So, hindi ko po siya mag-gets kasi parang, ano yun, tatlo agad. Halimbawa, may na-invite akong silver. So, 1.5 yun halimbawa. So, halimbawa, makukuha niya din po ba yung bronze na 500 na komisyon? Opo. Yun po ang hindi malinaw So, sa okay. akin. Ganito po yan. Ano pong package nyo right now? Silver po. Okay, silver. So, ibig sabihin, ang ibinebenta mo lang is silver. Kasi bakit po silver lang ang naibebenta mo? Kasi hindi ka mataas na package. Kung kunwari gold ka, ibebenta mo si gold. Kasi yun yung package. Tama. Tama po, di ba? So ngayon, ano yung tanong ko kanina na kung saan sabi mo, sakop ni silver si bronze, sakop niya si copper. Yes po, sakop po niya. Kaya lang, si silver lang po ang merong give me 5. Opo. Si bronze, wala siyang commission na just for you, wala siyang commission na give me 5. Pati si copper. Ngayon, bakit kailangan paakyatin mo siya sa silver? Kasi unang-una, silver package ka. Ngayon, since silver package ka, makalima kang under mo, direct referral mo na silver, meron kang 24,500. Nakailang silver ka na ba under mo? Yung direct referral mo? Wala pa. Wala pa po kasi mayroon po ako, isa pa lang kasi 1 month pa lang ako. Bali, ang naipasa ko pa lang po is copper kasi yun lang talaga ang kaya niya. Okay. Kasi parang may balak din siya kasi sabi ko, di po ba pwede po siya ma-upgrade into silver? Pwede po siyang mag-pay rank or mag-upgrade. Mag-rank up or mag-pay rank. Dalawang way yon. Sa pagpa-pay rank, kailangan lang niyang magbayad ng diferensya papunta kay silver. Kung ang binayaran niya is bronze is 11,000, papunta kay silver is yung diferensya niya. Kaya lang, sayang. Ang ikaw ang kakausapin ko ngayon, Mimi. Mimi, no? Tama? Opo. Open cam ka nga. Pwede ka bang mag-open cam? Para at least naman, nakikita ko naman yung kausap ko para makita din namin ikaw. Okay lang ba yon? Sandali ha. Ano naman siya? Nasaan na ba siya si Mimi? Sandali. Hindi ko kasi makita. Naka-open na po. Naka-open ka na? Ayan. Ang ganda-ganda mo naman pala. Ikaw naman. Bakit kailangan itago ang ganda? Ayan yung ayaw ko sa mga ibang tao. Tinatago yung ganda. Ang ganda-ganda eh. Sus. Di bale. Okay lang po yan. Okay lang po. Okay. Ganito po. Ikaw ang kakausapin ko. Hindi ko kakausapin yung mga nasa under mo, hindi ko kakausapin yung mga tao dito, yung mga magjo-join sa iyo. Ikaw ang kakausapin ko kasi ganito. Sino pa ba ang direct upline mo? Sino yung
Si Mens Teresa po Candasa. Okay. So, ibig sabihin, silver din siya. Opo. Okay. So, ngayon, ang naipupus nyo, minsan hindi nyo pa nga naipupus ang silver. Ganito po ang gawin natin. Dahil bago ka pa lang, meron ka pong pagkakataon na mag-rank up o may pay rank to gold, platinum, or jade. Ngayon, kung talagang hindi kakayanin, ang i-mindset mo is umakyat ka at least ng gold package. Bakit pinupus kitang umakyat ng gold package? Kasi si gold package may just for you. Ibig sabihin, 4 na gold, papasok sa'yo, meron kang 60,000. May papasok sa'yo na kapag kunwari yung upline mo nakipag-usap doon sa mga tao, doon sa mga prospect mo, sa mga invites mo, at nagbayad sila ng gold, 60,000 yun, 4 na pumasok is sa'yo, hindi sa kanila. Magkano lang maidadagdag mo? Silver ka, 16,800. Go to gold, 28,000. So meron kang, may product ka pa rin na makukuha. Kasi nga, kunwari ako, makakausap doon sa tao na prospect mo, mapag-gold ko siya, ay silver ka. Makukuha mo ba 60,000? Ang 60? Hindi. Makukuha mo lang is yung give me 5. Kailangan mo 5 pa. So, ikaw i-mindset mo na kaagad na makapag-gold ka. Kung kaya mo this month, kaya mo October, o kaya mo December, pag-ipunan mo yung 28,000 para makapag-gold ka. Huwag mong iisipin na bakit dito yung iba copper lang, bakit bronze lang. Kasi ano ang gagawin mo kapag nag-gold ka? Business na ito eh. Nandito ka ng kay IM Worldwide. Pag-aralan mo na kung paano mag-share. Kasi bago ka pa lang, di ba, 1 month, sabi mo, pag-aralan mo paano mag-share, ang ganda ng compensation plan ni IM Worldwide. Ibabalik at ibabalik niya sa'yo yung lahat ng investment mo. Tapos, ngayon, maipupus natin lahat na mag-a-avail sa'yo, silver pataas. Kasi bakit? Gold ka. Gold package ka. Ako, nag-jade package kami. So, ibig sabihin, nakaka-just for you ako ng jade. Sabi ko nga kanina doon sa pangalawang set ko na ng just for you ng 200,000. Kasi bakit? Jade package ako. So at least kung naka-gold ka, meron kang 60,000. Tapos kung meron mag-platinum o mag-jade, meron ka pa rin 60,000. Kung silver ka lang, sayang. I-mindset mo na makapag-upgrade ka. And then saka tayo mag-usap kapag nag-gold ka na. Ako mismo makikipag-usap sa'yo. Kasi po yung mga ini-invite ko ngayon na gusto ko sana din sila mag-silver, ang kaya lang nila is yung copper. Okay lang. So, syempre gusto ko din sana sila mag-silver pero parang nahirapan ako magpaliwanag sa kanila na mag-silver na kayo kasi ano ba yung benefits ng silver para sa kanila compared doon. Kasi simple po consumption lang daw muna nila. Tama po yun. Tama naman yung sinasabi nila. Kaya lang, alam mo kung bakit hindi mo sila mapa-upgrade to silver? Kulang pa po kasi yung nalalaman natin. So you need to attend every day. Kung kaya mo bang umattend araw-araw? Alas araw-araw po ako na attend. So, huwag ka mag-i-stop. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi darating ang time, magugulat ka. Pag sinabi mong mag-silver ka, mag-gold ka, kaya mo nang gawin yun. So sa ngayon, kasi katulad nga sinasabi ko, dito sa analogy ko, ito kulang pa ito eh. Kailangan maka 10,000 ka, maka 100,000 ka bago ka tumigil. Kasi bago ka matapos ng 10,000, ang dami mo ng grupo sa ilalim. Sigurado yan. Dami na rejection po. Rejection talaga ang business natin. So, wag kang tawag doon, wag kang panghihinaan pagdating sa rejection. Kaya rank up to gold, please. Sa lahat na naka-silver dito, rank up kayo sa gold, please. Please, 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 please. Yun yung ko. Balik tayo sa mentor. Pag-ipunan. Mindset mo. Thank you po. Ayan, Mets.
Tapos parang may nakuha ako doon sa question mo, Mens, na ang sabi mo pala, kung nasa silver ka, dala mo ba yung yung Commission. bronze at saka yung copper na commission? Opo. Okay. Opo. Ganito yun, Mens. Pag may pumasok na silver commission lang talaga yung makukuha mo. Pag may pumasok na bronze, so bronze commission. Pag may kumuha ng copper commission. Hindi tatlo in one. Okay? So ganito, ganun lang yun. Okay, so ganun lang siya, Mens. But ang ibig Thank you ang po. ano lang no, na talaga kung anong package nila makuha mo. Ang hindi mo na makuha talaga yung gold na lang kasi nga hindi ka gold. So tama nga, mag-upgrade. Oo. Mens, may panahon pa ba tayo sa isa? Kasi you may po. nakikita ako na si Mentor Thank you po. Sylvia. You're welcome. Oo. Thank you, Mentor Mimi. Mentor Sylvia from Philippines also kung pwede din siyang mag-ask. Tapos, ang pangalan niya is HTTP Zoom. Okay, saan ko kaya makikita? Mentor Sylvia. HTTP Zoom daw. Ito. Tapos, bago yan, sagutin mo na lang si Mentor Michelle. Mentor, kapag bloated or may acid reflux, ilang barley po ba dapat ang i-take per day? Okay. Sa acid reflux, at least take 2 in the morning, take 2 in the afternoon, and take 2 in the evening. Mawawala po yan agad. Ang bilis lang, yes. Mawawala. Mayroon kasi akong ganun. Okay, so Mentor Sylvia, are you ready? Talagang ready na yung stage. Amazing morning. Amazing First, morning. very, very thankful ako at nakakarinig ako ng mga nanggaling sa inyo. Mga very, very nakakatulong sa akin din, saka sa mga very, very thankful ako noon. First, ang yung nagtanong ko kasi is regarding doon sa my health, kasi may health problem din ako last kahapon, the other day, tanong ko lang kung part ito ng healing, no? Yung right breast ko, parang biglang sumakit from yung sa loob. Ang sakit-sakit. Pero kasi 3 months na ako nagtitake. I'm taking barley, minsan 4 to 5 sachet a day. Tapos may halo pang asay, kung ano-anong hinahalo ko, ganyan. So kahapon, ang bigla siyang sumakit. As in, sobrang sakit. Pero I'm not worried kasi sabi ko nga, parang siguro lang to part ba ng healing yung. Pero ngayon wala na siya. Minsan may sumasakit sa mga part of my ko. Pero nawawala siya. Anong doon? Iyon. Kasi siyempre, tapos same thing din yan sa crisis ito yung pinaka analogy na ginamit doon sa healing crisis doon sa video. May mga squatter kasi sa katawan natin na ayaw umalis. Yung squatter na yun, kumbaga, lalabanan ng mga good cells natin, lalabanan ng barley natin, ng mga nutrients na pumapasok sa atin. Ano ba yung nutrients? Nutrients is isang sustansya na tutulong para yung mag-regenerate ng panibagong cells. So kapag nag-regenerate ng panibagong cell, ibig sabihin, yung talagang residence ng iyong katawan, paaalisin yung mga bad cell, yung mga squatters. Kapag nangyayaring pinapaalis sila, hindi sila papayag basta-basta na umalis. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng interaction. So lalaban yun. So nagkakaroon ka ng masakit ang ganito, matigas ang ganito, may bukol sa ganon. Minsan, nagugulat ka, parang may hangin ka doon sa loob ng tiyan. Healing crisis po yun. So tuloy-tuloy lang yung paggamit. At the same time, inom po tayo. Kung kaya din uminom ng maraming tubig, inom po tayo ng maraming tubig. Kasi tubig po is magpa-plus din ng mga kung anong bad toxin na lalabas. Kumbaga tulungan natin si barley na ilabas lahat yung bad sa katawan natin. So, normal lang po yan. Huwag kayong thank you so much. May tanong pa ako. Sige po. Kasi meron din na kumuha sa akin na na package. Pinilit ko na lang mag-package. Very, very low package, copper. Kasi ang husband niya dapat ooperahan ng angioplasty. Hindi sila sa puso. Hindi sila nagpapa-opera siyempre dahil very expensive nga. Pero sabi niya sa akin, 1 month na siya uminom ng barley. Anyhow,
Ang tanong ko, ilan dapat ang iinumin doon sa may problem sa heart? Okay. So problem po kasi sa heart, usually meron po yung blood thinner. Tama po? Hindi ko alam, hindi ko pa natanong kung may Yeah. tinitake. Kasi kapag may blood thinner siya, ang dapat lang iinumin niya is 1 sachet in 1 day. Kung kailan iniinom yung kanyang blood thinner, kunwari ang blood thinner niya is sa umaga tinitake, sa umaga niyo po ititake yung barley. So ibig sabihin, 30 minutes, kasi minsan ang blood thinner, ititake yan after meal. Okay. Yeah. So ngayon, ang gagawin mo, iinumin niya yan before 30 minutes ng breakfast. 30 minutes before breakfast, inumin niya yung barley, yung 1 sachet. Kasi yun lang po ang allow sa nagtitake ng blood thinner. Okay. So 1 sachet before breakfast, 30 minutes, and then yung blood thinner niya. Kailangan magkatabi sila, magkalapit. Kasi bakit po? Magtutulungan silang dalawa na tulungan na palabnawin yung dugo. Kasi Ulit-ulit na. So, he has to take barley muna, then after 30 minutes, pwede na siya uminom ng blood thinner. kasama yung kanyang breakfast. Kasi kasama usually, usually kasi after breakfast yung blood thinner. Yung blood thinner eh. Pero 30 minutes pa rin yun. After, 30 minutes, after taking barley, 30 minutes talaga. Okay. Kailangan kasi empty stomach. If ever wala siyang iniinom na blood thinner, ilan ba dapat? Take 3. 3 sa umaga, 3 sa gabi. 3 sa umaga, 3 sa gabi. Kung wala siyang blood thinner. Kung walang blood thinner. Okay. That's all. Thank you sa mga knowledge na Taga saan po kayo? Ako sa Samar, pero dito ang mga Samar, Manila, ang aking mga kasi umuwi ako ng Samar, pero dito ako sa BGC nakatira. Sa Baguio? Sa Taguig. Taguig, BGC. Ano ba yan? Baguio City ang naisip ko agad. Sorry po. So madalas ako dito sa Manila. Salamat, Mr. Sylvia. Thank you so much. You're welcome. Ayan, ang ganda no na talagang marami ang nagpa-participate, ang nagtatanong at ang dami ding nagsisharing. Okay, so mentor, thank you very much no sa magandang but naku, nakalimutan ko, hindi tayo nakapicture. Kaya kailangan magpicture pala muna tayo. Talagang napasarap sa anong tawag nito sa kwentuhan, tanungan. So mentors, picture muna tayo. Ako bang magpipicture o Yes ikaw? po. Ako na lang. Ikaw na po i-assign ko araw-araw ngayon. Yes, mens. Isasara ko muna itong para mapalakihan ko. Ayan. Okay, mens. Ready ka na? Ayan. Ready? 1, 2, 3. Ayan. And then, sama pa ba ako? Yes po. No. May sumagot. Paano ko bang ayun. Sandali, i-add mo. Add spotlight. Ang galing ko na marunong na talaga Yes. ako. Kaya nga kailangan ipasa ko na rin kasi yan. Okay, hindi lang ako mens. natututo. So, ayan. Ready? 1, 2, 3. Talagang hindi ko maabot. Paano ba yan, mens? Hindi, sige. Shift Command 3. Okay, ready? 1, 2, 3. Talagang hindi ko. So wala na lang ako. Shift Command 4 and space. Shift Command 4 space. I-click mo yan na sabay-sabay ngayon. Oo, tatlo nga. Shift Command 4 space. Huwag ka mag-design. Basta i-click mo muna yung Shift Command 4 space. Sabay-sabay yon. 4 and then space. Sabay-sabay. Shift Command 4 space. Okay. Tapos, ilagay mo ngayon yung cursor sa tapat ng mukha natin. Tapos, i-click mo yung tawag dito, yung tab, yung yan. Ayan, okay, ulitin ko kasi nakasalita ka. Shift Command 4 space. Yes. Okay, ready? 1, 2, 3. Ayan, ang daming natutunan pag nagti-training. Okay, so ngayon punta tayo sa gallery view. Grabe no, talagang may natutunan araw-araw. Okay, mentors? Ready? 1,
Ay, talagang, sandali. Ayan, ano naman yan? Command Shift 3 na. Oo. 1, 2, 3. Ayan. Dalawa, ano lang tayo, Mens, nakuha lahat. Okay. So, Very good. okay na siya. Alright, so thank you very much mga mentors. So pwede na tayong mag-unmute para mentor na Yumi, wala naman tayong anong tawag. Ay, wala pa tayong prayer. Announcement. On the spot. Oo. Wala si mentor na Yumi, walang on the spot prayer muna tayo sa ating Emerald. Talagang on the spot ko siya prayer muna, closing prayer. Mentor Elsa, ikaw muna yung closing prayer. Wala nang bawian yan. Ayan. Nawawala kasi yung aking Nasaan na si Mentor Elsa? signal. Nawala na siya. Andito. Ayan. Nawawala yung connection. Mentor Ayan. Elsa, walang bawian ha. Wala. Bakit ako nakabisan? Okay. Okay. Ang ating Emerald. Napuputol-putol. Okay ba yung Yung Yes, connection ko? Yes po. Okay. Ganda-ganda mo. Okay. Alright. So, Hindi narinig. mag-closing prayer muna tayo. Please bow our head, mentors, and feel the presence of our Lord. Dear Heavenly Father, thank you for this time together. I pray that you would bless this meeting, that you would use these lessons to draw us closer to your heart. May we be mindful of the world around us and the needs of our mentors, and bless Mentor Edward sa maraming blessing learnings na binigay niya, and also Mentor Elvira for hosting. Bless each of us with your love and mercy so that we may serve in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. The name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Amen. So yun, Thank you. mentors, no? Talagang tayo. Thank you, Mentor Edward. Mentor Thank you, Edward. Mentor Edward. Thank you, Mentor Thank you, Edward. Mentor Edward. Thank you, Mentor Edward. Edward. Thank you, Thank you, Elvira, sa pag-host ngayon. Birthday ni Mentor Thank you, Edward. everyone. See you tomorrow. Mentors, God bless us. Edward. Thank you, Mentor See you tomorrow. Elvira. Thank you, Hi, Mentor everyone. Elsa. Thank you, Mentor Elvira. Thank you, everyone. Keep attending training lang po. Keep sharing po. God bless. God bless. Bye-bye. Sana si Mentor Edward, Bye. birthday niya yun eh. Ha? Ano daw? Birthday mo ngayon. How? How? Birthday ni Grabe. Pepe ngayon. Miss Edward, pahingin ng copy ha. Oh yeah. Padala. Ay, sandali. I-ano ko ang stop